Alam ko nakakaramdam tayo ngayon ng sobrang bigat. Tumataas ang presyo ng bilihin, grocery, kuryente, tubig, pero ang sweldo parang hindi naman gumagalaw. Mahirap isipin kung paano pa tayo makakaipon kung ang hirap nang pagkasyahin ng sweldo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na kaya mo pa rin mag-ipon kahit mahirap. Andito ako para tulungan ka. In this video, pag-usapan natin ang 9 tips kung paano makaipon sa sobrang taas ng bilihin at mababang sweldo. Tip number 1, prioritize essentials kaysa sa luho. Sa mga panahon na gipit at mataas na ang presyo ng bilihin, kailangan natin maging praktikal. Uunahin natin ang basic needs tulad ng pagkain, tubig, renta sa bahay at iba pang pangunahing pangangailangan natin. Tanungin mo ang sarili mo bago gumastos, kailangan ko ba talaga to? Minsan, ang mga maliliit na gastos tulad ng pagbili ng soft drinks or online shopping kahit na naka-sale pa ay dapat iwasan muna. Sa ganitong paraan, yung perang may ipon mo sa pagtitipid ay mailalagay mo sa mas mahalagang gastusin. Pagsamahin mo lahat ng maliliit na gastos mo na hindi naman essential sa isang buwan, makikita mo yung malaking difference. May iba na nagsasabi na kahit anong tipid nila, hindi pa rin talaga sila nakakaipon. Baka hindi na sa spending ang problema, kundi sobrang kulang talaga ang income. Maya pag-usapan natin yan sa tip number 4. Tip number 2, mag-set ng small at achievable na ipon goals. Hindi kailangan malaki agad ang ipon mo. Kahit maliit, basta consistent, lalaki rin yan. Maniwala ka. Magtabi ka ng kahit 20 pesos or 50 pesos kada araw. Alam ko, mababa ang sweldo mo, pero ang mahalaga dito ay madedevelop mo ang habit at disiplina sa pag-iipon. Di bali ng maliit, basta tuloy-tuloy. May iba nga akong kakilala na hindi naman kalakihan ng sahod, pero nagsimula sila sa pagtatabi ng barya-barya. Akala hindi malaki yung epekto, pero nung tiningnan nila, after ilang buwan, meron na silang naipon na pang emergency. Tip number 3, gamitin ang discounts and promos wisely. Ang mga discounts at promos are very helpful sa amin, lalo na sa paggamit ng mga online shopping apps. Kung makaka-avail ka ng mga sale or buy one take one, mas madadagdagan ang natitipid mo. Pero reminder lang, huwag magpapadala sa mga promo na hindi mo naman talaga kailangan. Dapat mag-stick ka sa essentials, yung kailangan mo lang talaga. Akala kasi natin kapag naka-buy one take one, makakatipid tayo at sobrang tempting talagang bumili, 'di ba? Pero ang tanong, kailangan mo ba talaga 'yun? Kung hindi mo naman kailangan, kahit naka-sale pa 'yan, gastos pa rin 'yan. Actually, kung marunong kang gumamit ng mga online shopping app, ang dami kang makukuha na voucher discounts at may mga panahon pa na pwede kang mag-installment at 0% interest. Basta essentials naman ang bibilhin mo. Okay pa din ang ganong diskarte. Tip number 4, maghanap ng extra income. Kapag kulang talaga ang sweldo at sobrang tipid na pero nahihirapan talagang makaipon, kailangan na natin maghanap ng extra income. May iba sasabihin, sobrang pagod na nga ako sa trabaho, kailangan ko pa ng extra income. Alam mo, tayo naman talaga ang gagawa ng paraan kung gusto nating makaipon o umasenso. For me, hindi ako papayag na hindi ako makakaipon dahil maliit ang sweldo ko. The only way para hindi ako kapusin sa sweldo or sa pera, either maghahanap ako ng bagong work na mas mataas ang sweldo o gagamitin ko yung spare time ko para kumita ng extra. Kung hindi nyo po magawa yan, na kayo lang po yung nakakaalam kung ano yung dahilan. Just accept the fact na hindi talaga kayo makakaipon at magtitiis na lang talaga sa mababang sweldo. Pero kung maghahanap ka talaga ng paraan, maybe ang tanong mo next is, anong extra income, Nel? Wala naman akong pangpuhunan. Alam ko po, yan ang sasabihin ng karamihan. Diskarte nyo na po yan. Syempre, nakadepende po yan sa skills na meron kayo, knowledge nyo, resources na available, lakas ng loob nyo, pagkakaroon ng positive mindset at faith kay Lord. Kung gusto mo magsimula ng negosyo pero wala kang puhunan, gamitin mo yung skills na meron ka at mag-offer ng services. Madami na pong paraan ngayon para i-market ang services na meron ka. Gamitin nyo po ang social media. Alam ko nakakapagod, pero isipin mo para to sa future mo at sa pamilya mo. 27 years old ako noon na nagsimula akong mag-part-time financial educator sa IMG. Sa umaga, pumapasok ako sa trabaho
nagtatrabaho as accountant. Tapos sa gabi, ginagawa ko yung business ko sa IMG as financial educator. Nag-umpisa muna ako sa mga kilala ko, kaibigan ko, kamag-anak ko, office mate ko. Sila yung una kong tinuruan at naging clients ko at yung iba pa ay naging business partners ko din sa IMG. If you want to know more about IMG, panoorin mo itong video na to na nakikita mo sa screen. Ilalagay ko yung link dito sa taas ng video. Naniniwala pa rin ako na kapag gusto talaga natin makaipon, meron at merong paraan. Hindi madali, pero posible pa rin. Tip number 5, maging masinop sa pagkonsumo. Sa taas ng presyo ng bilihin ngayon, mahalaga rin na maging masinop tayo sa pagkonsumo ng kuryente, tubig, at iba pa na kaya nating bawasan sa paggamit. Kung mahaba ang buhok mo at willing kang paiksian ito para mabawasan din ang konsumo mo sa shampoo at conditioner, gawin mo. Kung nagkakape ka, alam mo mas healthy kapag walang asukal at creamer. Huwag magsayang ng tubig sa paghuhugas ng plato. Matutong magsara ng gripo kung nagsasabon ka pa naman ng mga pinggan, kaldero, kutsara, kasi sayang yung tubig pag ganun. Actually, marami naman talagang paraan para makabawas tayo sa pagkonsumo at gastos. Kung hindi mo pa ito nagagawa, ugaliin mo rin na sabihan ang kasama sa bahay na matutong maging masinop para makabawas sa mga bayarin. Extra savings din yun. Tip number 6, build an emergency fund kahit paunti-unti. Isa sa pinaka-importanting bagay na dapat pag-ipunan ay ang emergency fund. Hindi kailangan malaki agad-agad. Pero kahit magsimula ka sa maliit na halaga, malaking bagay na yan. Dahil meron ka mauhugot kapag biglang may unexpected na gastos tulad ng sakit, may nasirang gamit sa bahay, o nawalan bigla ng trabaho. Kung kaya mong kumuha ng healthcare para hindi ka na nag-worry kung magkasakit, meron kang HMO na magagamit, gawin mo. Yan kasi ang madalas na dahilan kung bakit nababaon sa utang kapag merong nagkasakit at walang HMO, walang ipon, o healthcare man lang na magagamit. Kung wala ka mang healthcare pero may emergency fund ka, kahit papano, hindi mo kailangan manghiram o mabaon ka sa utang. Hindi tayo laging sure kung kailan darating ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Kaya mas maganda kung handa tayo kahit papano. Tip number 7, live below your means. Hindi lang sakto sa sweldo. Ang isa sa mga sekreto para makapag-ipon ay mabuhay ng simple. Hindi mo kailangan sabayan ang lifestyle ng iba o bumili ng kung ano-ano dahil trending ito o uso. Tulad ng labubu. Sobrang mahal dun. Living below your means, ibig sabihin, you spend less than what you earn. Kung sakto lang ang sweldo mo, subukan mong bawasan pa ng gastos at yung matitira ang magsisilbing ipon mo. Kung maliit na nga ang sweldo at sobrang taas na ng mga bilihin pero hindi mo pa rin inaalis ang bisyo mo tulad ng sigarilyo at alak, baka hindi po malaking presyo ng bilihin at mababang sweldo ang problema, kundi ikaw na. May mga nahihirapan mag-ipon kasi gusto nilang i-keep up yung lifestyle ng mga friends nila na laging kumakain sa labas o bumibili ng mga bagong gadgets. Pero kung gusto mo talaga makapag-ipon, mas okay kung i-prioritize mo muna ang future ng pamilya mo kaysa ang temporary na luho. Tip number 8, take advantage of government programs and benefits. Madaming government programs na pwedeng makatulong sa'yo para ma-maximize mo ang pera mo. For example, kung employed ka, siguraduhin mong fully utilize ang mga benepisyo mo sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ito yung mga bagay na tinutulungan ka ng gobyerno sa pagpaplano ng kinabukasan mo. At may mga loan program sila na mas mababa ang interest. Kumpara mo sa mga private loan or commercial loan. Kung hindi talaga may iwasan na mangutang para makasimula ng maliit na negosyo, pandagdag income. Yung PhilHealth mo at least makakatulong pangbawa sa hospital bill kung ma-ospital sa di inaasahan na pagkakataon. Hindi mo kailangan mangutang sa 5, 6 or online lending app sa sobrang taas ng interest kaya nababaon sa utang. Tip number 9, mag-aral ng financial literacy para matutong mag-invest soon. Hindi mo naman kailangan mag-invest ngayon agad-agad since maliit pa ang sweldo mo, pero pwede mo nang simulan ang pag-aaral paano mo ba pwedeng palaguin ang pera mo kapag nakaipon ka na. Kumbaga, dapat advance ka na mag-isip para ma-attract mo yung blessings na dumating sa'yo. Sa ganun
ganitong paraan, mas mamotivate kang magtipid, humanap ng extra income, mag-ipon, maging disiplinado, magsikap kasi may vision ka na. Iba din kasi yung feeling kapag may knowledge ka na or kaalaman ka na. Nai-inspire ka na lalo. Nakikita mo na ang bigger picture. Pera na lang yung kulang, kumbaga. Ang IMG ang nagturo sa akin kung paano ang tamang pag-build ng financial foundation. If you want to know more about it, meron kaming recorded webinar na pwede mong mapanood. Mamaya sasabihin ko sa iyo kung paano mo ito ma-access. Alam ko na bawat piso ay mahalaga ngayon, lalo na kapag mababa ang kita at mataas ang mga bilihin. Pero tandaan mo, kahit maliit na diskarte, kayang-kaya mo mag-ipon at maghanda para sa future mo. Ang importante ay mag-start ka kahit maliit lang. Konting disiplina, tiyaga at tamang mindset, mararating mo rin ang financial freedom na pinapangarap mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Kaya mo ito. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pinoy ng tamang paraan ng pag-iipon at pag-invest. Kung gusto mo magkaroon ng free access, i-message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.ces@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mong magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share itong video na to sa mga taong gusto mong matulungang makaipon kahit na ang hirap ng buhay ngayon. Kasi naniniwala ka, basta gusto, merong paraan. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.